Hindi ito ikinagulat ni Ming dahil sa koneksyon ni Jin Shanbai ay natural na mas gugustuhin ng kabilang panig na suportahan siya. Tumango siya at ipinaabot ang kanyang pasasalamat sa Earthly Emperor. Si Zhou Wujiang ay tumawa at sinabing isang pamilya sila kaya hindi na kailangan ng labis na paggalang at binanggit niyang kasalukuyan niyang pinamamahalaan ang 5 malalaking mundo para sa kanyang ama na pawang kabilang sa Vitality Civilization at ang 5 malalaking mundong ito ay hindi mas mababa sa Medicine Civilization maging sa populasyon o lawak. Tiningnan ni Ming si Zhou Wujiang at nagtanong kung bakit biglang binanggit ng Crown Prince ng Earthly Emperor ang Vitality Civilization. Nakangiting ipinaliwanag ni Zhou Wujiang na ang Vitality Civilization ay lubhang kakaiba at naniniwala silang ang lahat ng bagay ay may espiritu, lalo na ang mga buhay na nilalang na may taglay na life vitality sa kanilang katawan. Ang paraan ng pagsasanay ng mga tao ng Vitality Civilization ay ang pagsipsip ng life vitality mula sa lahat ng nilalang sa langit at lupa upang palakasin ang kanilang sarili at kaya nilang gawing life essence liquid ang nakolektang life vitality upang mapanatili ito. Sinubukan na raw niya ang epekto ng Life Essence Liquid at sa unang paggamit nito ay malaki ang naitulong nito sa pagpapalaki ng kanyang lakas ng buhay at potensyal at ito ay isang pambihirang kayamanan. Si Ming na napakatalino ay agad na nakahula ng ilang bagay at mahina hong nagtanong kung nais ng Crown Prince ng Earthly Emperor na makipagnegosyo sa kanya. Tumawa si Zhou Wujiang at sinabing napakadaling makipag-usap sa matatalinong tao at mayroon siyang isang mungkahi na ibibigay niya kay Ming ang karapatang bumili ng Life Essence Liquid at si Ming ay dapat makipagtulungan sa kanya upang ipagbili ang kanyang mga medicine pills sa 5 malalaking mundo ng Vitality Civilization at ang kita ay hahatiin ng pantay. Pinaningkita ni Ming ang kanyang mga mata at sinabing napakalawak ng kaalaman ng Crown Prince ng Earthly Emperor. Mahina hong sumagot si Zhou Wujiang na ito ay nagkataon lamang at mayroon siyang isang mabuting kaibigan sa Immortal Continent na nagngangalang Hua Qi at nang marinig niya mula rito ang kanyang karanasan ay saka lamang niya nalaman kung gaano kalaki ang merkado ng medicine pills at kung gaano kadaling kumita ng pera at bagaman hindi kasinlaki ng Immortal Continent ang Vitality Civilization ay hindi rin ito maliit at kung magtutulungan sila sa pagbebenta ng gamot doon ay tiyak nakikita sila ng malaki. Nag-isip si Ming at nagtanong kung ilang Life Essence Liquid ang kaya nitong ibigay bawat taon. Ipinaliwanag ni Zhou Wujiang na ang pagkolekta at paggawa ng Life Essence Liquid ay labis na nakakapagod at sa 5 malalaking mundo ay ang hindi mabilang na tao ay gumagawa lamang ng halos 30,000 kilo sa isang taon at sa 30,000 kilo ay mag-iiwan siya ng 10,000 kilo at ang natitirang 20,000 kilo ay ibibigay lahat kay Ming. Nang tanungin ni Ming ang presyo ay nakangiting sinabi ni Zhou Wujiang na ang isang tao ay nangangailangan ng iba't ibang dami ng Life Essence Liquid upang mapataas ang kanyang potensyal at lakas ng buhay at kung mas mataas ang kakayahan ay mas malaki ang konsumo at ang isang tao sa unang antas ng Dharma Heaven ay sapat na ang 25 gramo samantalang ang isang master ng Longevity Realm ay maaaring mangailangan ng mahigit 100 kilo. Kaya ang presyo ay 20 milyong Eternal Coins bawat kilo at ang 20,000 kilo ay nagkakahalaga ng 4,000 bilyong Eternal Coins. Ang 20,000 kilo ng Life Essence Liquid ay hindi nais ibenta ni Ming at gagamitin niya ito para sa kanyang sarili ngunit ang 4,000 bilyong Eternal Coins ay tila hindi sapat para sa kanyang ibinibigay na kapalit. Tila naramdaman ni Zhou Wujiang ang damdamin ni Ming at tuyong ngumiti at sinabing ang mga tao ng Vitality Civilization ay may kaugaliang mag-imbak ng Life Essence Liquid na ipinapasa sa bawat henerasyon, kaya ang ilang malalaking puwersa ay may malaking koleksyon nito. Naunawaan ni Ming ang ibig nitong sabihin at sinabing kung gayon ay humihiling siya ng tulong sa Crown Prince ng Earthly Emperor na mangolekta ng mas maraming Life Essence Liquid hanggat maaari at kung sa loob ng isang buwan ay makakolekta ito ng 2 milyong kilo ay maaari silang magtulungan. Nagulat si Zhou Wujiang at sinabing ang 2 milyong kilo ay mangangailangan ng hindi bababa sa 40,000 bilyong Eternal Coins at ang pribadong reserba ng Life Essence Liquid ay hindi lalampas sa 10 milyong kilo at ang biglaang pagbili ng 20% ay tiyak na magdudulot ng pagtaas ng presyo. Mahina hong sinabi ni Ming na yon ay problema na ng Crown Prince ng Earthly Emperor at dahil kontrolado nito ang 5 malalaking mundo ay tiyak na may paraan nito upang patatagin ang presyo. Natahimik si Zhou Wujiang at sa sandaling yun ay nahirapan siyang magdesisyon dahil para sa 2 milyong kilo ng Life Essence Liquid ay kailangan niyang gamitin ang kapangyarihan ng Earthly Emperor at posibleng magalit ang maraming lokal na tao.
Sinabi ni Ming na sa kanyang tansya ay ang negosyo ng medicine pill sa Vitality Civilization ay kikita ng hindi bababa sa 2,000 bilyong eternal coins bawat taon at sa pantay na hatian ay makakakuha ito ng 1,000 bilyon at sa loob ng 100 taon ay 100,000 bilyon at ito ay isang pangmatagalang negosyo na makakain sa buong buhay. Nagpasya si Zhou Wujiang at pumayag ngunit sinabing ang 40,000 bilyon ay hindi maliit na halaga. Totoo ngang ang 40,000 bilyon ay isang napakalaking bilang at kahit na ang Three Emperors World ay hindi ito kayang ilabas ng sabayan at si Ming ay mayroon lamang 1,440 bilyon at ang 1% ng 3 trilyon ay magagamit lamang sa loob ng 3 araw kaya hindi niya ito magagamit. Mahinahong sinabi ni Ming na pagkalipas ng 3 araw ay hahamunin niya ang ika-48 pwesto ng Martial God List at kung mananalo siya sa labang ito ay matatalo ang Martial God Hall ng mahigit 60,000 bilyon. Labis na nagulat si Zhou Wujiang at sinabing ito ay lubhang mapanganib at sa harap ng 60,000 bilyong eternal coins ay tiyak na gagawin ng Martial God Hall ang lahat upang hindi siya manalo at nagtanong kung naisip ba niya si Han Jiuyin at kung makikialam ito dahil ang isang Eternal Realm Master ay hindi lamang kayang palakasin ng isang tao kundi mayroon ding pambihirang kakayahan. Si Ming na may malawak na kaalaman at nakabasa ng hindi mabilang na aklat ay natural na nauunawaan ang ibig sabihin ni Zhou Wujiang at ang isang Eternal Realm Master ay may kakayahang gawing totoo ang kanyang mga salita at kung sasabihin ni Han Jiuyin na mananalo ang Martial God Hall ay ang langit ay papanig sa kanyang sinabi at makakaapekto sa resulta ng laban. Sinabi ni Ming na mayroon siyang sariling paraan at pagkalipas ng 3 araw ay malalaman nito ang resulta. Hindi talaga maunawaan ni Zhou Wujiang kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ni Ming at bumuntong hininga siya at pumayag at sinabing kung talagang mananalo ito ay tiyak niyang tutulungan nitong mangolekta ng 2,000,000 kilo ng Life Essence Liquid. Ang handaan ay tumagal ng 1 gabi at kinabukasan ay ipinagpatuloy ni Zhang Heng ang pagtanggap sa mga panauhin samantalang si Ming ay pumasok sa isang tahimik na espasyo sa loob ng War City kung saan naroon sina Yunfeng at Tang Yuexian at lihim na nagpadala si Ming ng telepathy kay Yunfeng upang isama ang kanyang master na si Tang Yuexian upang tulungan siyang malampasan ang 9 Deaths Art. Si Tang Yuexian ay kanina pa dumating at habang ang lahat ay nasa handaan ay naghihintay na siya roon. Bumati si Ming sa kanyang master at sinabing pinapagod niya ito. Nakangiting sumagot si Tang Yuexian na siya ay kanyang ipinagmamalaking disciple kaya hindi ito pagod at pagkasabi nito ay inihagis niya sa ere ang 1 lilang bowl ang liwanag na lumaki ng lumaki hanggang sa umabot sa lawak na mahigit 100 milya at tahimik na lumutang sa ere. Sinabi ni Tang Yuexian na nais ni Ming ng lakas na malapit sa kamatayan upang maghanap ng pag-angat sa kanyang pagsasanay at matapos mag-isip ay pumunta siya kay Confucius upang hiramin ang bagay na ito. Nagulat si Ming at nagtanong kung ito ay mula kay Confucius. Tumango si Tang Yuexian at sinabing bagaman siya ang pinuno ng Legendary Academy ay wala siyang karapatang makipagkita kay Confucius at ito ay dahil sa mukha ni Ming. Nagtaka si Ming at sinabing nagbibiro ang kanyang master dahil wala naman siyang ganoong mukha. Ngumiti si Tang Yuexian at may bahagyang inggit na sinabing ang kanyang ambag sa pagpasok sa Creation Grounds at paglabas ng Creation Artifact ay hindi maliit at ang kanyang pangalan ay matagal nang naitala sa puso ng ilang great sage tulad ni Confucius at kung hindi niya binanggit ang pangalan ni Ming ay hindi niya makikita si Confucius. Nag-usisa si Ming at nagtanong kung ano talaga ang bowl ang liwanag na ito. Ipinaliwanag ni Tang Yuexian na ito ay ang Haoran Heavenly Heart na ginawa ni Confucius at kapag pumasok siya rito ay ang mga dumi sa kanyang katawan at ang mga hindi dalisay sa kanyang kaluluwa ay susunugin at ito ay isang malaking pakinabang ngunit ang proseso ay labis na masakit na halos katulad ng kamatayan at tiyak na maaabot nito ang kanyang pangangailangan at masasabing ang banal na bagay na ito ay 2 pakinabang sa isang pagkakataon at malaki ang maitutulong sa kanya. Tuwang-tuwang nagpasalamat si Ming sa kanyang master ngunit sinabi ni Tang Yuexian na hindi na ito kailangan dahil siya rin ay nakinabang at pinayagan siya ni Confucius na pumasok dito upang magsanay sa takdang panahon. Tumingin si Ming sa bowl ang liwanag at biglang may naisip at nagtanong kung ang Haoran Heavenly Heart ay ang Heavenly Heart Pearl. Tumango si Tang Yuexian at sinabing may paningin siya at ito nga ang ika-28 antas ng Heavenly Heart Pearl na nagdadala ng Universal Will na talagang pambihira at para kay Confucius ay mas mahalaga pa ito kaysa sa Creation Artifact at dito makikita kung gaano siya pinahahalagahan ni Confucius upang gamitin ito sa pagtulong sa kanya. Mula sa malayo ay yumuko si Ming sa kawalan at nagbigay galang kay Confucius.
Tumango si Tang Yuexian at sinabing magsimula na at ang oras sa loob ng Howran Heavenly Heart ay iba sa labas at hindi niya kailangang mag-alala na lumampas sa 3 araw dahil para sa mga tao sa labas ay isang kisap mata lamang ito. Tumango si Ming at nagtanong pa ng ilang bagay at pagkatapos ay tumalon at pumasok sa bowl ang liwanag. Pagpasok niya ay naramdaman niya ang isang ubod ng dalisay at pinakamataas at pinakadakila at pinakamaawaing puwersa ng Howran na nagsimulang pumiga sa kanyang katawan at ang mga maruming dumi sa kanyang katawan ay pinipiga palabas at sinusunog ngunit ang prosesong ito ay nagdulot ng sakit na hindi kayang ilarawan ng mga salita at siya ay sumigaw sa sakit at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng asul na usok na parang sinusunog at habang tumatagal ay lalong dumodoble ang sakit at hindi niya namalayan ay nawalan siya ng malay. Marahil ay lumipas ang 100,000 taon o 1,000 taon o mas matagal pa at unti-unting nagising si Ming at namangha siyang natuklasan na sa kanyang pagkawalang malay ay ang Nine Deaths Art ay kusang gumagana at umabot na sa ika-6 na antas at sa kanyang kawalang kaalaman at kawalang pakiramdam ay ilang beses na siyang namatay at nabuhay at sa sandaling ito ay ang kanyang katawan ay hindi na naglalabas ng asul na usok at wala ng sakit. Tahimik niyang sinabi sa kanyang sarili kung tapos na ba ito. Hindi pa natatapos ang kanyang mga salita nang ang puwersa ng Howran ay biglang pumasok sa kanyang espiritual na mundo at pumasok sa Infinite Divine Sea at ang Infinite Divine Sea ay nagsimulang sumingaw ng malakas at naglabas ng makapal na itim na usok na pumaitaas sa langit at naglaho. Habang tinitiis ang mas matinding sakit kaysa dati ay labis na namangha si Ming at ipinapakita nitong ang kanyang lakas ay hindi dalisay at ang nakaimbak sa Infinite Eternal Divine Sea ay ang kanyang potensyal na lakas ngunit ito ay naglalabas ng itim na usok na nagpapahiwatig na napakaraming walang saysay na dumi sa loob nito at ang mga dumi na ito ay mabilis na sumingaw. Ang walang hangganang Infinite Sea ay nagsimulang patuloy na lumiit dahil ang mahigit 70% ng bumubuo nitong lakas ay itinuturing na dumi at sunod-sunod na sumingaw. Lalong lumakas ang sakit at si Ming ay muling nawalan ng malay at ang Nine Deaths Art ay nagpatuloy sa kanyang kusang paggana at ito ang kakaibang katangian ng sining na ito dahil hanggat ang kondisyon ay angkop ay kusa itong gagana at sasamantalahin ang bawat pagkakataon ng pagsasanay. Muli na namang hindi niya alam kung gaano katagal o kaikli ang kanyang pagkawalang malay bago siya nagising sa pangalawang pagkakataon at sa pagkakataong ito ay natuklasan niyang ang Nine Deaths Art ay umabot na sa ika-8 antas na nagpapahiwatig na siya ay muling namatay at nabuhay ng 2 beses at ang kanyang Infinite Divine Sea ay wala na kahit 10 bahagi ng dating lawak nito at ang bawat hibla ng lakas sa loob nito ay ubod ng dalisay at walang anumang dumi. Ang divine form ni Ming ay nagtago sa Infinite Palace at sa wakas ay lumabas ito at pumunta sa lugar ng batong embryo at ang batong embryo ay may aura ng paglikha at likas na naramdaman ng divine form na mas ligtas doon ngunit ang pakiramdam ay isang bagay at ang katotohanan ay iba at ang puwersa ng Howran ay malinaw na may tiyak na layunin at matapos singawin ang Divine Sea ay sinimulan nitong targetin ang kaluluwa ni Ming na siyang divine form at ang walang hanggang puwersa ng Howran ay bumaba at maging ang batong embryo ay naglabas ng itim na usok. Ang divine form ni Ming ay pumipilipit at kung minsan ay hinihila at kung minsan ay pinipiga at ang sakit sa antas ng espiritu ay milyong ulit na mas matindi kaysa sa pisikal na sakit at matatag siyang nawalan muli ng malay. Nang magising siya sa ikatlong pagkakataon ay malinaw niyang natatandaan ang proseso ng pagsasanay ng divine form sa ika-9 na pag-ikot ng Nine Deaths Art at natatandaan niya ang bawat hibla ng sakit na tiniis ng divine form at sa sandaling ito ay ang kanyang divine form ay talagang nakasisilaw at kung hindi dahil sa kanya ay hindi ito makikita at ang batong embryo sa gitna ng kontinente ay naging parang nakasisilaw na kristal at malinaw na makikita ang isang batang nakahiga sa loob na nakapikit ang mga mata. Sa ika-9 na pag-ikot ng Nine Deaths Art ay ang kanyang lakas ay hindi gaanong tumaas ngunit ang kadalisayan ay tumaas ng hindi mabilang na ulit at naramdaman ni Ming ang kanyang katawan at mahinaong naglakad sa loob ng Howran Heavenly Heart nang walang anumang kahirapan. Sa sumunod na sandali ay isang puwersa ang nagtulak sa kanya palabas at nagliwanag ang kanyang paningin at bumalik siya sa War City. Sa sandaling yun ay si Tang Yuexian ay nakatayo pa rin sa dating lugar at ang Howran Heavenly Heart ay lumulutang pa rin sa ere at nang makita niyang lumabas ito ay nakangiting nagtanong kung kumusta. Natigilan si Ming at sinabing nagtagumpay siya at nagtanong kung gaano siya katagal na wala. Sumagot si Tang Yuexian na kalahating kisap mata lamang at ang kanyang pakiramdam ay tiyak na napakatagal. Tumango si Ming at sinabing ganoon nga at pakiramdam niya ay hindi mabilang na taon ang lumipas.
Pinagmasdan ni Tang Yuexian si Ming at pinuri siya at sinabing ang kanyang katawan at divine form ay umabot na sa pinakaperpektong kalagayan na walang makakapantay at ito na ang tunay na supreme physique. May pumasok sa isipan ni Ming at hindi niya alam kung kailan lumitaw ang isang bilog na banayad na liwanag sa kanyang likuran na naglabas ng pinakamataas at pinakadakilang aura, ngunit ang aura na ito ay mabilis na naglaho ng walang bakas at ang kakaibang tanawing ito ang panlabas na pagpapakita ng supreme physique. Inalis ni Tang Yuexian ang Howran Heavenly Heart at nagpaalam at umalis at si Ming ay nagpatuloy sa pananatili sa espasyo upang umangkop sa kanyang katawan at divine form at namangha siyang natuklasan na maging ang paggamit ng martial technique o divine ability ay ganap ng naiiba ang pakiramdam at ang parehong galaw ay kayang magpakita ng 10 ulit na epekto kumpara noong bago siya pumasok sa Howran Heavenly Heart. Ang 3 araw ay mabilis na lumipas at pagkalipas ng 3 araw ay muli siyang lumitaw sa arena ayon sa napagkasunduan at sa pagkakataong ito ay mas marami pang tao ang pumunta upang manood kaysa noong nakaraan at ang lahat ng direksyon ay puno ng tao at ang ikinagulat niya ay ang lalaking nagsilbing saksi noong nakaraan ay muling sumiksik sa harapan at nakatayo sa ibaba na nakayuko ang ulo. Ngumiti si Ming at sinabing hindi na niya kailangan pang humanap ng iba at hiniling na siya pa rin ang magsilbing saksi at ang lalaking nasa katamtamang edad ay tila masayang tumalon pataas. Sa kabilang panig ay lumitaw si Bison na nasa ika-50 pwesto ng Martial God List at ang taong ito ay nakasuot ng puting damit na walang bahid ng alikabok at may payat na mukha at may dala siyang isang mahabang espada na mas mahaba pa sa kanyang katawan at siya ay nakatayo roon na parang isang pambihirang espada na kayang tumagos sa langit. Si Zhu Wang ang patuloy na namamahala sa laban at malakas niyang inihayag na sa labang ito ay hahamunin ni Ming si Bison na nasa ika-50 pwesto ng Martial God List at sa labang ito ay kung sino man ang manalo ay makakakuha ng 82,000 bilyong Eternal Coins mula sa kabilang panig. Pagkasabi nito ay inihagis niya ang isang storage ring sa lalaking nasa katamtamang edad at sinuri ito ni Ming at eksaktong 82,000 bilyon at kumuha rin siya ng 82,000 bilyon mula sa Great World Ring ni Old Huang at ibinigay din sa saksi at sinuri rin ito ni Zhu Wang at tumango at sinabing maari nang magsimula ang laban at bumaba sa arena. Tiningnan ni Ming si Bison at naramdaman niyang ang kanyang tindig ay iba sa karaniwang tao at mayabang nang umiti si Bison at sinabing si Ming ay talagang malakas upang makarating sa puntong ito ngunit dito na ito matatapos at malapit na itong matalo. Umiling si Ming at sinabing hindi nito kaya. Galit na suminghal si Bison at sinabing ito ay mangmang at ang kanilang ninuno ay nagpadala ng puwersa ng paglikha upang linisin ang kanyang katawan at kaluluwa at hindi nito alam kung gaano siya kalakas ngayon at kung makikita nito ang kanyang dating sarili ay kaya niya itong patayin sa isang galaw lamang. Mapanghamak na sinabi ni Ming na sino ang hindi marunong magyabang at malalaman lamang sa laban at inanyayahan itong magsimula. Biglang gumalaw si Bison at ang buong arena ay napuno ng kanyang anino ng espada at ang malamig na espada ay nagpatindig ng balahibo na tila isang galaw lamang ay madudurog ang katawan. Sa gitna ng naglalakihang liwanag ng espada ay nanatiling matatag si Ming at ang Startling God Sword ay lumabas at isang manipis na liwanag ng espada ang dumaan sa kawalan na tila pinatay ang magulong mundo sa isang espada at biglang tumahimik ang mundo at naglaho ang liwanag ng espada at sa lupa ay may 9 na piraso ng putol na espada at si Bison na nakatayong hindi gumagalaw. Ang katawan ni Bison ay nanginginig at ang tila ordinaryong pag-atake ni Ming ay talagang ginamitan ng Grade 5 Elements Killing Art at ang nakatatakot na puwersa ng pagpatay ay pumasok sa kanyang katawan at halos siya ay namanhid. Sinabi ni Ming na hindi siya karapat-dapat na kalaban at umuwi na ito at pagkasabi nito ay itinago ang Startling God Sword at sinabing sa ikalawang galaw ay papatayin niya ito. Hindi sumuko si Bison ngunit nagsalita si Dishong at inutusan itong bumaba at may labis na pagkabigo na bumaba si Bison sa arena at sa labang ito ay si Ming ang nanalo. Mabilis na ibinigay ng lalaking nasa katamtamang edad ang 2 singsing kay Ming na may ngiti at si Zhu Wang ay nanatiling kalmado at sinabing sa susunod na laban ay hahamunin ni Ming si Chen Xia na nasa ika-49 na pwesto ng Martial God List. Ang hitsura ni Chen Xia ay isang lalaking nasa katamtamang edad na ikinagulat ni Ming at naisip niyang ang isang henyo sa antas na ito ay dapat na isang kabataan at hindi isang nasa katamtamang edad. Mahinahong sinabi ni Chen Xia na siya ay 42 taong gulang nang magsimulang mag-aral ng martial arts at 3 taon pa lamang ang nakararaan at humihingi ng patnubay. Labis na nagulat si Ming at naisip na ang 42 taong gulang na nagsimula at 3 taon lamang ay umabot na sa ganitong antas at tinanong niya ang kanyang sarili kung kaya niya itong gawin at ang Chen Xia na ito ay talagang isang henyo ng martial arts.
Ito pala si Chen Xia na isang alamat ng martial god hall at agad na nag-init ang usapan sa ibaba at malinaw na ang Chen Xia na ito ay napakatanyag na halos walang hindi nakakakilala sa kanya. Nabalita ang si Chen Xia ay hindi pa kailanman natalo at kung mas malakas ang kalaban ay mas lalakas siya at tila si Ming ay talagang hihinto rito. May nagsabing gaano man kalakas si Chen Xia ay hindi ito kasing lakas ni Uyang Huang na siyang tunay na henyo. Kaya kung manalo man o matalo si Ming sa labang ito ay sa susunod na laban ay tiyak na matatalo siya at mas mabuti pang matalo siya ngayon dahil mas kaunting pera ang kanyang matatalo. Hindi naglakas loob si Ming na maging kampante at naghanda ng kanyang tindig at sinabing mayroon siyang pakiramdam na ang labang ito ay magiging masaya at umaasa siyang hindi siya bibiguin nito. Sumagot si Chen Xia na ganoon din ang kanyang pakiramdam at inanyayahan itong magsimula. Dahan-dahan silang lumapit sa isa't isa at sumuntok at sumalubong at ang kanilang bawat galaw ay malinaw at hindi mabilis at hindi mabagal at ang pakiramdam ng mga tao ay parang nag-aarte lamang sila at hindi gumagamit ng lakas. May sumigaw mula sa labas at nagtanong kung ano ito at kung ito ba ay isang laban at kung ito ba ay pinagkasunduan. Isang tao sa himpapawid ang sumaway at sinabing wala itong alam at ito ang pagbabalik ng martial art sa pagiging simple at ang bawat galaw ay naglalaman ng walang hanggang pagbabago ngunit hindi lamang nila ito makita. Ang totoo ay palaging pinipigilan ni Ming ang kanyang lakas at ang kanilang pinaglalabanan ay ang pagbabago ng galaw at ang kahangahangang lakas at pagkatapos ng mahigit 100 galaw ay bahagyang pumihit ang braso ni Ming at si Chen Xia ay bahagyang nawalan ng balanse. Isang napakaliit na pagbabago ngunit para sa mga master ay ang pinakamaliit na pagbabago ay nakamamatay. Isang malakas na dagendong ang umalingaw-ngaw at biglang naglabas si Ming ng isang mabangis na pag-atake na parang bumubukol na bundok at ang naglalakihang anino ng kamao ay sumabog sa isang sandali at pumilibot sa lahat ng direksyon at pumihil sa lahat ng sulok at walang takas. Si Chen Xia ay parang isang balahibo na patuloy na inaatake ni Ming ngunit ang kanyang katawan ay lumulutang lamang sa ere at umiilag sa kaliwa at kanan. Namangha ang mga tao at sinabing si Chen Xia ay nagawa niyang pinawalang bisa ang lahat ng pag-atake ni Ming at nagtaka kung anong pamamaraan ito at ito ang kanyang sariling nilikhang special skill na Light Feather Transcendence at nabalitaang sa paggamit ng divine ability na ito ay kahit na isang butil ng alikabok ay hindi makakadikit sa kanya at ito ay talagang kahanga-hanga. May nagsabing magkakaroon ng magandang palabas at nagtaka kung paano haharapin ito ni Ming at malinaw na nakuha niya ang pagkakataon ngunit hindi niya masaktan ang kabilang panig. Hindi nagulat si Ming at ito mismo ang dapat na ipakita ng isang master at hindi siya nagulat ngunit tuwang-tuwa at sumigaw siya ng malakas at biglang hinawakan ang pulsuhan ni Chen Xia at idiniin ito sa lupa at 5 kulay ng divine light ang sumiklab at hindi ito makagalaw at ang eksenang ito ay parang huminto ang oras at espasyo at ang balahibo ay tumigil sa ere. Ginamit ni Ming ang Grade 5 Element Suppression at 5 kulay ng Divine Light ang bamalat at ang damit ni Chen Xia ay napunit at ang kanyang balat ay tumalsik ang dugo at sa sumunod na sandali ay naging isang duguan siyang tao at hindi gumagalaw sa lupa ngunit hindi patay. Nagtanong si Chen Xia kung bakit ubod ng dalisay ang kanyang lakas at isang bahagi ng lakas ay kayang magpakita ng 10 bahagi ng kapangyarihan at ang kanyang tinig ay mahina at ang pag-ataking iyon ni Ming ay nagdulot sa kanya ng malubhang sugat. Sumagot si Ming na mayroon siyang kanyang kapalaran. Nagtanong si Chen Xia kung bakit hindi niya ito pinatay at alam nitong kung bibigyan siya ng oras ay tiyak na malalampasan niya ito at ang kanyang tinig ay puno ng kumpiyansa. Sumagot si Ming na hindi niya gusto ang kalagayan ng pag-iisa na walang kalaban at umaasa siyang hindi siya bibigwin nito sa hinaharap. Walang alinlangang natalo muli ang Martial God Hall at si Ming ay mayroon ng 24,600 bilyon at sa puntong ito ay umabot na sa 36,900 bilyong Eternal Coins ang kanyang napanalunan. Ipinadala ng Martial God Hall ang mga tao upang buhatin si Chen Xia pababa at si Zhu Wang ay may kakaibang tono na sinabing sa susunod na laban ay hahamunin ni Ming ang pinakamahusay na henyo ng kanilang Martial God Hall na si Uyang Huang na nasa ika-48 pwesto ng Martial God List. Nakangiting sinabi ni Ming na ilabas muna ang 73,800 bilyon. Dahan-daang kinuha ni Zhu Wang ang isang singsing at ibinigay sa lalaking nasa katamtamang edad at si Ming ay naglabas din ng isa at bawat isa ay may 73,800 bilyon at ang lalaking nasa katamtamang edad ay humawak ng 2 singsing at ngumiti ng malaki na tila ang pera ay sa kanya.
Sa sandaling yun ay isang kabataan ang umakyat sa arena at siya ay isang kabataan na mas bata kaysa kay Ming na tila 16 o 17 taong gulang lamang at ang kabataan ay nakasuot ng gintong damit at may gintong korona at may pambihirang tindig at sa kanyang pagtayo sa arena ay tila ang langit at lupa ay nagsimulang umikot sa kanya at ang lahat ng liwanag ay nagtipon sa kanya at siya ang sentro ng mundo. Ang lahat ng tingin ay bumagsak kay Uyang Huang at sinasadya man o hindi ay nakalimutan si Ming, o ang liwanag ni Uyang Huang ay napakalakas na si Ming ay naging maputla at wala nang pumansin sa kanya. Si Uyang Huang ay naroon na sa wakas at may mga babaeng sumigaw mula sa karamihan. Nag-usisa si Ming at tiningnan ang kabilang panig at naramdaman niyang ang kanyang tindig ay talagang napakalakas ngunit hindi siya natakot dahil sa kanyang paningin ay parang isa itong tao na pinahiran ng pilak na pulbos at pumunta sa ilalim ng sikat ng araw na nakakasilaw. Si Uyang Huang ay nagsimulang mag-aral ng martial arts sa 3 taong gulang, naging Supreme Master sa 8 taong gulang, Martial Saint sa 10 taong gulang, Martial God sa 12 taong gulang at ngayon ay isa ng malakas na tao sa ika-9 na antas ng unang antas ng Martial God na nakapatay na ng isang malakas na tao sa ika-5 antas ng Longevity Realm. Ang mga tao ay kabisado ang mga nagawa ni Uyang Huang at isa-isa itong binanggit. Nabalitaan ding nakuha ni Uyang Huang ang puso ng isang prinsesa ng foreign race at ito ay isang karangalan para sa sangkatauhan at may nagbanggit ng isang lihim na kakaunti lamang ang nakakaalam at lalong nag-init ang usapan ng mga tao. Tumawa ang isa at sinabing si Ming ay hihinto na rito at hindi niya kayang talunin si Uyang Huang. Nang tanungin ng isang dayuhan kung bakit siya nakatitiyak ay suminghal ang tao at sinabing ang tigre ay kayang talunin ng kuneho at ito ay katotohanan at nagtanong kung bakit hindi niya tinatanong kung bakit siya nakatitiyak. Ang kausap ay isang dayuhan at hindi naglakas loob na sumagot at ibinaba ang kanyang ulo at tahimik na sinabi na sino ang nagsabing si Ming ay isang kuneho at marahil ay isang leon nito. Sa sandaling yun ay biglang sinabi ni Ming na kung matalo si Uyang Huang ay malamang na malugi ang Martial God Hall. Si Uyang Huang ay mapanghamak na tiningnan si Ming at sinabing siya ay matatalo at ang butil ng bigas na tulad niya ay naglalakas loob na makipagkumpitensya sa maliwanag na buwan. Ngumisi si Ming at sinabing hindi ito tiyak at para sa 73,000 bilyong eternal coins na ito ay tiyak niya itong tatalunin. Inihayag ni Zhu Wang na magsimula na ang laban at mabilis na bumaba at sa arena ay si Ming at Uyang Huang na lamang ang natira at tumawa ng malakas si Uyang Huang at sumuntok kay Ming at ang kanyang kakayahan ay talagang nasa ibabaw ni Chen Xia at hindi lamang ito kaunting pagkakaiba kundi isang malaking pag-angat at sa kanyang suntok ay pakiramdam ni Ming ay wala siyang paraan upang umiwas at kailangan niyang direktang saluhin ito. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw at nang haharang na sana siya ay ang braso ng kabilang panig ay mula sa isang imposibleng anggulo ay tumama sa kanyang dibdib at naglabas siya ng dugo mula sa kanyang bibig at malakas na bumagsak sa arena. Lalong lumakas ang mapanghamak na ekspresyon ni Uyang Huang at mayabang niyang sinabi kung mayroon pa ba itong kumpiyansang talunin siya. Puno ng pagkagulat si Ming at sinabing imposible ito at siya ay isang bayani na lumabas mula sa Creation Grounds at hindi siya maaaring matalo nito. Sinabi ni Uyang Huang na ang Creation Grounds ay walang saysay at hindi siya namatay dahil sa kanyang swerte ngunit ngayong nakatagpo niya ito ay tapos na ang kanyang swerte at tumawa ng malakas at sumipa at ang naglalakihang anino ng paa ay nagpalipad kay Ming sa pangalawang pagkakataon at narinig ng mga tao ang tunog ng nababaling buto at ang tadyang ni Ming ay nabali ng hindi bababa sa 3. Muli siyang naglabas ng dugo mula sa kanyang bibig na may kasamang piraso ng kanyang mga laman loob at siya ay malubha ng nasugatan. Ang mga tao sa ibaba ay unang natahimik dahil nagulat sila sa kakayahan ni Uyang Huang ngunit sa sumunod na sandali ay isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw na parang alon sa dagat at sinabing mabuti yun at patayin siya at si Uyang Huang ay talagang kahanga-hanga. Lalong naging mayabang si Uyang Huang at dahan-dahan siyang lumapit kay Ming at tinapakan ang kanyang dibdib at ngumisi at nagtanong kung siya ay naging mayabang sa kanyang paglalakbay at pagkatalo sa 52 taon ng Martial God Hall at ngayon na siya ay nasa ilalim ng kanyang paa ay mayroon ba siyang sasabihin. Ang mga tao ay sumigaw na patayin siya ngunit hindi nagmamadali si Uyang Huang at ang kanyang mukha ay nagpakita ng ekspresyon ng pusa na naglalaro sa daga. Ang 7 butas ni Ming ay naglalabas ng dugo at ang kanyang ekspresyon ay puno ng sakit at sinabing si Uyang Huang ay hindi dapat manalo sa kanya dahil nararamdaman niyang hindi niya ito kayang talunin. Nanlamig ang mukha ni Uyang Huang at lihim na sinabi na ito ay isang hangal at sasabihin niya rito na ang kanilang ninuno ay labis na humanga sa kanya at ginamit ang walang katulad na divine na pamamaraan ng isang salita ay nagiging totoo at nagtanong kung siya ba ay nawawalan ng pag-asa.
Galit na sinabi ni Ming na ito ay walang hiya at sila ay nandaraya. Tumawa si Uyang Huang at sinabing nandaraya ngunit ang resulta ay nasa harap nila at siya ay natalo at hindi lamang mawawalan ng buhay kundi mawawalan din ng 36,900 bilyong Eternal Coins at kung tama ang kanyang hinala ay ang perang ito ay kanyang inutang at sayang lamang dahil ang kanyang pinagkakautangan ay malamang na hindi na ito mababawi. Si Di Xiong at Zhu Wang at ang iba pa ay sunod-sunod na nagpakita ng kagalakan at malakas na sinabi ni Di Xiong na tapusin na ito agad at huwag nang mag-aksaya ng oras. Tumingala si Uyang Huang kay Di Xiong at nakangiting sinabing huwag mag-alala ang pinuno dahil siya ay isa ng bangkay ngunit bago pa man matapos ang kanyang salita ay ang naghihingalo at malubhang nasugatang si Ming ay biglang niyakap gamit ang dalawang braso ang kanang binti ni Uyang Huang na nakatapak sa kanyang dibdib at buong lakas na pumilipit. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw at ang binti ni Uyang Huang na kasentigas ng bakal ay nabali at ang buto at litid at balat at laman ay nagkagulo at naging malagkit sa dugo at bago pa man matapos ang kanyang sigaw sa sakit ay isang maningning na liwanag ng pagpatay na parang walang hanggan ay sumabog mula sa lupa at sa liwanag ay isang god-slaying ang bahagyang lumitaw at ang isang sigaw ay biglang tumigil. Si Di Xiong at ang iba pa ay labis na nagulat at napatayo at matamang nakatitig sa arena. Nang mawala ang liwanag ay ang bangkay ni Uyang Huang ay bumagsak sa lupa at ang kanyang dibdib at ulo ay may tig-isang butas ng dugo na kasinlaki ng kamao at ang divine form at pisikal na katawan ay winasak ng isang pag-atake ni Ming at ang pag-ataking yun ay ginamit ni Ming ang kanyang pinakamalakas na pag-atake na Eternal Strike. Imposible ito at siya ay malinaw na ngunit sa kalagitnaan ng pagsasalita ni Zhu Wang na may mukhang parang abo ng kamatayan ay naunawaan niyang si Ming ay nagpapanggap lamang noong una at hindi siya naapektuhan ng isang salita ay nagiging totoo ng kanilang ninuno. Ang totoo ay pag-akyat pa lamang ni Ming sa arena ay naramdaman niya ang isang puwersa mula sa kawalan na pumipigil sa kanya ngunit nang bahagyang umikot ang kanyang malakas na eternal power sa kanyang katawan ay ang puwersang pumipigil ay naglaho ng walang bakas at alam niyang ang kabilang panig ay talagang humiram ng kapangyarihan ni Han Jiuyin, kaya ginamit niya ang kanilang plano laban sa kanila at pag-akyat pa lamang ay nagpatalo siya kay Uyang Huang upang maliitin siya nito at nang mayabang na tumugon si Uyang Huang kay Di Xiong ay bigla siyang umatake at pinatay ito sa isang galaw at kahit na magkapantay ang kanilang kakayahan ay ang ganitong pagkalkula ay tiyak na panalo at lalo na't ang kakayahan ni Uyang Huang ay hindi talaga umabot sa kanya. Isang itim na usok ang dumaan sa mukha ni Di Xiong at bigla siyang lumitaw sa harap ng saksi at mahinahong sinabing ibigay ito. Nagulat si Ming at galit na nagtanong kung si Di Xiong ay hindi tutupad sa kanyang salita. Hindi nagsalita si Di Xiong at direktang kinuha ang dalawang singsing mula sa lalaking nasa katamtamang edad ngunit sa sandaling iyon ay biglang naglabas ang lalaking nasa katamtamang edad ng isang nakatatakot na puwersa at nagulat si Di Xiong at umatras at malakas na nagtanong kung sino ito. Ngumisi ang lalaking nasa katamtamang edad at ang kanyang ngiti ay hindi na duwag kundi puno ng tapang at malakas niyang sinabing siya si Dai Xiangzong ng Hebei. Nang marinig ito ay karamihan ng tao ay naguluhan at nagtanong kung saan ang Hebei at kung sino si Dai Xiangzong ngunit may kakaunting tao tulad ni Su Beijian at Di Xiong na biglang nagbago ang ekspresyon at naisip na si Dai Xiangzong ng Hebei ay mula sa lugar na iyon. Ang mukha ni Di Xiong ay paulit-ulit na nagbago at malamig na sinabing kung ang kaibigan ay mula sa lugar na iyon ay bakit nakikialam at hindi ba't sila ay palaging nasa labas. Tumawa si Dai Xiangzong at sinabing ang bagay na ito ay may kinalaman sa kanya at siya ang saksi at nagtanong kung nakalimutan na ba nito at pagkasabi nito ay ibinigay ang dalawang storage ring kay Ming. Si Ming ay parehong nagulat at natuwa at hindi niya inaasahang si Di Xiong ay magiging ganito kawalang hiya at aagawin ito at lalong hindi niya inaasahang ang lalaking nasa katamtamang edad ay isang pambihirang master na maging si Di Xiong ay natatakot. Nagpasalamat si Ming at malalim na yumuko at nakangiting sinabi ni Dai Xiangzong na siya ay may dalawang kakayahan at muntik na niya itong malinlang kanina at ang pagbabalik na ito ay kawili-wili. Nakangiting sinabi ni Ming na kung hindi dahil sa pagtulong nito ay malaki sana ang kanyang pagkatalo at hindi niya inaasahang ang mga tao ng Martial God Hall ay ganito kawalang hiya. Ang mga tao ng Martial God Hall ay nakaramdam ng init sa kanilang mga mukha nang marinig ito ngunit wala silang magawa at gaano man kalakas si Di Xiong ay sa harap ng 73,000 bilyon ay hindi siya makatayo ng tuwid at hanggat maaari niyang mabawi ang pera ay kahit na ang pinakawalang hiyang bagay ay kaya niyang gawin. Sinabi ni Dai Xiangzong na kahapon ay nagdaos siya ng isang malaking handaan at siya ay nasa labas na naglalaway sa loob ng 3 araw. Nakangiting sinabi ni Ming na siya ay nagkulang ng paggalang at agad na inanyayahan ito sa kanyang tahanan.
Tumawa ng malakas si Dai Xiangzong at nagtanong kung hindi na siya magpapatuloy sa hamon. Mapanghamak na tiningnan ni Ming si Di Xiong at ang iba pa na parang nawala ng mga magulang at sinabing wala na silang pera kaya walang saysay na magpatuloy pa at mas mabuting umalis na lamang. Sa ganitong paraan ay buong yabang na umalis si Ming at ang kanyang grupo at ang lugar ay nanatiling tahimik na parang kamatayan at hanggang sa sandaling iyon ay hindi pa rin nakabawi ang mga tao at ang isang henyong tulad ni Uyang Huang ay pinatay at ang Martial God Hall ay hindi nakabawi kahit isang laro at natalo ng 110,700 bilyong Eternal Coins. Matapos ang malaking tagumpay ni Ming ay natural na nagdaos siya ng isang malaking handaan at ang pangunahing panauhin sa pagkakataong ito ay si Dai Xiangzong at bilang pasasalamat ay personal na pumunta si Ming sa Legendary Academy at gumastos ng malaki upang magluto si Old Huang ng isang mesa ng pagkain para kay Dai Xiangzong. Si Dai Xiangzong ay hindi pa kailanman nakatikim ng masarap na pagkain ni Old Huang at muntik nang makagat ang kanyang dila at paulit-ulit na sinabing tama ang kanyang pagpunta at sa mesa ay ang mga pinakamalapit na tao ni Ming tulad ni Yunfeng, Zhang Heng at Jin Shanbai ay nakatitig lahat kay Dai Xiangzong. Matapos mabusog sa pagkain at alak ay tila nagkaroon ng ganang magsalita si Dai Xiangzong at nakangiting nagpasalamat at sinabing ilang libong taon na siyang hindi nabubusog ng ganito. Nagbigay ng signal si Jin Shanbai kay Ming at sinabi ni Ming na narinig niyang ito ay taga-Hebei at nagtanong kung saan ang Hebei. Tumawa si Dai Xiangzong at sinabing alam niyang itatanong ito at sige ay sasabihin niya at siya ay mula sa Forgotten Continent. Hindi pa ito narinig ni Ming at nagtanong kung saan ang Forgotten Continent at kung isa rin itong malaking mundo. Mahinahong sinabi ni Dai Xiangzong na mula pa noong unang panahon ay maraming malalakas na sibilisasyon ng tao ang naglaho at pinatay ng divine race ngunit sa mahabang kasaysayan ay may kakaunting maswerte ang nakaligtas at daladala nila ang binhi ng sibilisasyon at patuloy na nabubuhay. Kalaunan ay nagtipon ng mga taong ito at sinakop ang isang mahiwagang espasyo na kahit na ang divine race ay hindi matuklasan at doon sila nagparami at unti-unting lumakas at maging siya ay hindi masabi kung ilang libong taon na ang lumipas mula sa unang henerasyon at kakaunti ang nakakaalam ng kanilang pag-iral kaya tinawag nila itong Forgotten Continent. Nang marinig ito ni Ming ay hindi niya maintindihan at nagtanong kung ang layunin nila ay panatilihin ang binhi ng sibilisasyon ay bakit naglakas loob siyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan doon. Mahinahong sinabi ni Dai Xiangzong na sila ay umunlad sa hindi mabilang na panahon at habang tumatagal ay lalo nilang napagtanto na hindi nila kayang gumawa ng dakilang gawain ng mag-isa at upang makamit ang kanilang mga mithiin ay kailangan nilang ipaalam sa mga tao sa labas ang kanilang pag-iral. Kaya mula ilang libong taon na ang nakararaan ay unti-unting lumabas ang mga tao ng Forgotten Continent upang malaman ng mundo ang kanilang pag-iral. Tumango si Ming at sinabing ang bawat lumalabas ay tiyak na napakalakas. Sinabi ni Dai Xiangzong na ang Forgotten Continent ay hindi pa nagkakaroon ng Main God ngunit naglabas sila ng maraming tao na ang kakayahan ay nasa pagitan ng Main God at Longevity Realm Master at halos lahat ng lumabas ay ganoon. Alam ni Ming na mula sa Longevity Realm hanggang Main God ay may 3 maliliit na antas at 9 na maliliit na hakbang at bawat antas ay may 3 hakbang at ang mga taong nasa landas na ito ay karaniwang tinatawag na Supreme at ang isang hakbang ay 1-step Supreme at 2 hakbang ay 2-step Supreme at ang pinakamataas ay 9-step Supreme na halos isang manipis na papel na lamang ang pagitan sa Main God ngunit kahit na ang 9-step Supreme ay hindi tiyak na makakapasok sa Eternal Realm dahil ang huling hadlang ay napakahirap at napakapanganib at 99% ng mga tao ay hindi maglakas loob o hindi kayang lumampas.